pagkatuto ng bawat mag-aaral, lalo na sa matematika. Dahil dito ay lubos na nauunawaan ng bawat mag-aaral ang konsepto at proseso sa larangan ng matematika. At sa paggamit ng wikang Pilipino, nagiging mas malinaw at mas madaling maipaliwanag ang mga ideya sa matematika na kadalasang nakasulat sa Ingles. Tinutulungan nito ang mga mag-aaral na maiugnay ang mga abstraktong konsepto sa mga sitwasyong pamilyar sa kanila. Dahil dito, nababawasan ang kalituhan, tumataas ang kumpiyansa, at nagiging mas epektibo ang pagkatuto. Sa kabuuan, ang paggamit ng Filipino sa pagtuturo ng matematika ay nagbubukas ng mas malawak na oportunidad upang maunawaan ng bawat mag-aaral ang asignatura sa isang paraang malinaw, praktikal at makabuluhan. Ngayon naman, tayo ay dumako sa Filipino sa larangan ng matematika. Ang matematika ay isang malawak na sistemang pang-representasyon na ginagamit sa pag-aaral ng mga bilang, hugis, istruktura at pagbabago, at ang mga pagkakahalintulad ng mga konseptong ito. Ayon kay Asilahado, 1996, walang anumang naging pag-aaral na makapagsasabi at makakapagpatunay na dapat ay Ingles ang gamiting medium sa matematika at wala pang matibay na magpapatunay na ang Ingles bilang medium ay magpapabago sa antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa matematika, ang pagtatasa ng mga algebraikong ekspresyon ay binuo mula sa mga constant integer, variable, at ang pagtatakbo ng mga algebraiko o yung pagbabawas, tinatawag natin na subtraction, pagpaparami, tinatawag natin na multiplication, pagdagdag, tinatawag natin na addition, at paghahati, yung tinatawag natin na division. Kaya sa constant integer, ito yung mga numero na makikita natin sa isang equation. Magiging positibo o negatibong tanda yung mga numero. At yung variable naman, ano yung mga variable? Ang variable ay tinatawag natin na mga titik o mga letra na makikita natin sa loob ng isang equation. Halimbawa, A, B, C, D, E, at iba pang mga titik na makikita natin sa loob ng equation. Kagaya sa unang halimbawa, 2x, bawasan ng 3x, dagdagan ng y, kung ang katumbas ng x ay 10 at y naman ay 7. Kagaya ng sinabi ko, palitan muna natin ang halaga ng mga variable, yung x at y, na ang katumbas ng x ay 10 at y naman ay 7. Magiging 2, paramihin sa 10, bawasan ng 3 at paramihin sa 10, dagdagan ng 7. Susunod ay isimplify ang napalitang halaga. 2, paramihin sa 10, magiging 20, at negatibong tanda 3, paramihin sa 10, dagdagan ng 7. Sa bahaging ito ay isisolve na natin ang gamit mula kaliwa patungong kanang proseso o yung left to right process. 20, bawasan ng 30, dagdagan ng 7 ay magiging negatibong tanda 3 ang sagot. Mayroon din ako. Ngayong araw ay tuturuan kita tungkol sa pagdadagdag. Sa English, tinatawag itong addition. Sabihin mo nga, addition. Ang addition o pagdadagdag ay pagsasama ng mga bilang at pagtukoy ang kabuuan nito. Halimbawa, isang lapis, dagdagan ng isa pang lapis. Ilan kaya ang sagot? Tama, magiging 2 lapis. Isa, dagdagan ng isa, ang sagot ay 2.
Isa pang halimbawa. Isang yoyo, dagdagan ng dalawang yoyo. Ilan kaya ang sagot? Tama, magiging 3 yoyo. Isa, dagdagan ng 2. Ang sagot ay 3. Kaya mo na bang sagutan ang mga gawain natin? Sa aming pagdinilay, malinaw na napakahalaga ng wikang Pilipino sa larangan ng matematika. Hindi lamang ito pinapadali ang pag-unawa sa mga formula at suliranin, pinapatibay din ito ang koneksyon ng mga mag-aaral sa kanilang sarili, kultura at paraan ng pag-iisip. Nagiging mas bukas ang mga mag-aaral na magtanong, magbahagi ng kanilang paraan ng paglutas at maging aktibo sa talakayan. Pinapakita nito na malaki ang papel ng wika sa paghubog ng talino at kumpiyansa ng kabataan. Sa huli, ang paggamit ng Filipino sa matematika ay hindi lamang tungkol sa pagsasalin, kundi tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran pantay, inklusibo at tunay na nakakatulong sa pagkatuto. This is the number 1.